Hindi na daw kami mag-aanak, sabi ni Mama, at ayaw daw niyang pumuti ang buhok niya. Ang cute pa naman ng magiging anak namin, sayang naman. Pero anyway, ayoko din naman malosyang. Lalabas daw kami nila Mama at saka Dada. Pupunta daw kami sa mga vet para mag-inquire sa kapon journey namin. Dahil ikakapon na daw kami. And syempre, bago kami lumabas, hindi makakalimutan itong pabango namin. Sobrang bango. Dahil syempre, malay mo, may biglang umamoy sa amin at yumakap sa amin or kumis sa amin. Syempre, ready kami na mabango kami. Ilalagay ko na lang dyan yung link sa baba kung gusto niyo din ng ganyang pabango namin. Bakit nga bang pinili ni Mama na hindi na kami mag-anak? Kasi para daw humaba ang buhay namin at makaiwas kami sa mga sakit. So naghanap nga kami ng vet na pwede kaming ikapon. Syempre, sinama kami ni Dada at saka ni Mama at road trip na din yun, no? Pinaka-importante din kasi na makapon kami, lalo't hindi naman kami mag-aanak. Isa kasi sa pwede namin makuha ay Pumetra. Ito yung infection sa matres na sobrang delikado at pwede namin ikamatay. Ang kapon din ay nakakabawas ng risk ng mammary tumor. Lalong-lalo wala na kaming heat cycle. Yun yung regla namin. Hindi na kami rereglahin every 6 months at wala na kaming heat cycle kaya mas lalong kakalma yung behavior namin. Hindi lahat kumakalma ang behavior after kapon. Pero yung pagbabardagol ko kay ate, parang malabong mabawasan yun. By the way, my name is Leora at isa akong Golden Retriever na nasa linya ng English Golden Retriever. Maganda yung lahi ko kasi masculine kami at malaki yung build namin. Si Ate Shiloh naman ay isang Siberian Husky at nasa woolly type siya. Parehong maganda yung lahi namin pero mas maganda syempre kung hindi na kami ibibreed para mas humaba at makaiwas kami sa posibleng maging sakit. Besides, anak naman kami at hindi pa anakin. May nagsabi nga, ibenta yung mga anak namin kasi lalo ako, marami ako mag-anak. Siyempre, ang sagot ni Mama sa kausap niya, ikaw kaya ang ibenta ko. Papahirapan ko yung anak ko sa pagbubuntis at paglilabor at pagluwal ng bata, estituta, para lang magkapera. Ang taray ng nanay ko dun, plus 10 ka talaga sa langit. Anyway, nag-inquire si Mama sa mga vet kung magkano yung total na pwedeng gastusin dahil malaki kaming aso kay Ate Shiloh pa lang ay tumataginting na 15,000 at sa akin ay kulang 18,000. Ito yung sample quotation sa isa sa mga vet na pinuntahan namin nila Mama. Kasama na dito yung professional fee, gas anesthesia, blood test, CBC plus chem at yung magiging surgery. Sobrang mahal, diba? Bakit mahal? Kasi po babae kami at malaking aso kami. Hindi katulad sa mga lalaking aso na itog lang ang tinatanggal. Bakit kailangan kaming itest bago ang surgery? Kasi pinaka-importante to para malaman kung fit ba kami sa magiging operasyon. Kung safe ba kami sa anesthesia. Anesthesia kasi ang pinaka-sensitive part ng surgery. Kung may problema kami sa organs and worse, pwedeng hindi kayanin ng aming katawan. Dito pumapasok ang pag-check ng liver at kidneys. Sila kasi yung nagpa-process ng gamot para din maiwasan ang complications, para din malaman kung may infections or sakit, para ma-adjust ng vet ang procedure. Mas magmamahal ang cost kung may test, pero mas mahal at mas risky kung magkakaproblema during surgery kaysa mag-test muna. At the end of the day, hindi lang ito tungkol sa pagpapakapon o pagpapasurgery ng alaga nyo. Mas malalim pa doon, ito ay tungkol sa pagiging responsable nyong for parents. Kaya kung hindi nyo pa napapakapon ang mga babies nyo, baka ito na yung sign. Inquire na din kayo sa mga vet na malapit and stay safe and I love you!